kapangyarihan. Sino man na merong discernment, sino man na spirit-led, sino man na kagalang-galang, ay maaaring tumulong sa pag-oorganisa at pagpaplano ng tulong ng church sa mga nangangailangan. Nakukuha po ba natin? Samantala, sabi nga ng mga apostoles, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Amen? Hallelujah. In Galatians 6:10, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith. Therefore, believers have a responsibility to do what is good to all people, including the unbelievers, not just people in the church. Kaya nga, meron din po tayong mga outreach programs paminsan-minsan. Although hindi po regular, kasi syempre, again, limited nga po ang ating resources. Okay po, nakukuha po natin yon. But we have a special responsibility to other believers as we have opportunity, as we hear of a need and have the resources to help. Kapag may nalaman tayo nangangailangan ng tulong, and if we have the resources, then we must help. Amen? Churches must balance compassion with discernment dahil hindi rin naman po pwedeng puro awa na lamang. Okay? Kailangan din po, sabi nga kanina, di ba, dapat wise, merong discernment. Hence, benevolence or yung pagtulong, no, serves as a safety net for those who are really in need. But it must not replace familial responsibilities dahil ang main responsibility po sa pangangalaga ng mga matatanda na mga balo ay ang kanilang sariling pamilya. Nakukuha po ba natin? So yung mga balo na wala na po talagang maaasahan, no, wala silang pamilyang maaasahan, then yun ang pangangalagaan ng church. Okay po? At para na rin po sa kaalaman ng iba, ano po? Meron po talaga tayong ibinibigay na tulong or benevolence. Ano po? Sa mga nangangailangan. Although very limited po ang ating resources, yung ating finance team, sila po yung nakakaalam ng mga binibigyan po natin ng tulong. Okay? Hindi lamang sa mga church workers tayong nagbibigay ng tulong. Pati na rin po sa mga ibang tao, like, yung kuminsan yung ating mga bisita. Or even mga ibang churches, tumutulong din po tayo. Lalo-lalo na po sa mga pastors na nangangailangan din po ng tulong. Maski na konti lang, at least meron po tayong naibibigay na tulong. Okay po? Kasi part po yan ng ministry ng church. Okay po? And speaking of pastors na nangangailangan ng tulong, sa mga darating ng mga Sundays, yun naman po ang ating pag-aaralan at pag-uusapan. Okay?
Kanya mga kapatid, benevolence serves as a safety net for those who are really in need, but it must not replace familiar responsibilities. Okay? Kung ministry po ng church na pangalagaan ang mga matatanda, okay? Then, hindi po dapat mawalan din ng, although limited, pero hindi po dapat mawalan ng resources ang church. Nakukuha po ba natin yon? Kanya mga kapatid, kung hindi po tayo nagiging tapat sa pagtatites, then hindi po magagampanan ng church ang ministry ng pagtulong. Nakukuha po ba natin yon? Kasi saan naman kukunin ng church ang itutulong niya kung walang resources? Di ba? Segue lang po yun. Okay po? Para lamang po magkaroon tayo ng, again, mas malawak na pananaw. Again, in our text, so that it may care for those who are truly widows. Okay po? The church must prioritize those who are alone, vulnerable, and most of all, spiritual.